Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Kagaya ng ginawa mo noon, Panginoon, lagi po namin panalangin. Protektahan mo ang bawat tahanan ng mga nandito po sa Gia Cabanatuan. Wala pong mapapahamak, wala pong masisirang bahay. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Magsalita ka sa aming kalagitnaan sapagkat alam namin may bagyo ngayon pero timely, Panginoon, ang iyong mga salita. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. No? Ganun pa din, kahit may bagyo, ipakita natin yung ating excitement sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung pakiramdam nyo para sa inyo yung mensahe, say amen. Kung pakiramdam nyo para sa katabi nyo sa kanan at kaliwa, mas malakas na amen. Amen para sa iyo yan. No? Pero kung hindi naman, wala naman dito yung parang nababanggit, ay amen pa din at sayang sana nakapunta siya. Praise the Lord. Are you ready to receive the word of the Lord? Kagaya po ng sinabi ko kanina, I'm starting a brand new series. No, 4 Sundays bago po yung ating anniversary. Mag-start po ako ng series. For 4 Sundays, ito po yung pag-uusapan natin prior to our anniversary. And nilagyan ko po siya ng pamagat na trust issues. Trust issues. Sino po dito may mga trust issue? Mga may problema sa pagtitiwala. Yan. Pag-uusapan po natin about sa trust. Sabihin nga po natin, trust or pagtitiwala. Praise the Lord. At para po simulan yung series ngayon, magbasa po tayo sa aklat po ng Joshua. Joshua chapter 6, verse 1 hanggang 4. Aklat ng Joshua, Book of Joshua, chapter 6, verse 1 hanggang 4. By the way, if you're here for the very first time, kung meron man, I want to personally welcome you. Welcome po sa Jesus is Alive, Cabanatuan City. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay nyo. At ngayon po, Joshua chapter 6, verse 1. Sabi po dito, now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go in, to go out, or in. Verse 2, but the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king, and all its strong warriors. By the way, ang konteksto mo na ito, ang Joshua po is all about conquest. Sabi nga po natin, conquest. Paglalakbay po yan sapagkat meron silang i-conquer yung promised land. Now, namatay si Moses, pinasa ang leadership kay Joshua. And the first city na kanila pong sasakupin, after po nilang tumawid sa Jordan River, ay yung city of Jericho. Sabi ng verse 1, sobrang sheltered and matibay po yung walls ng Jericho dahil nabalitaan ng mga taga-Jericho na yung mga Israelita ay pinapatnubayan ni Yahweh. Kaya sa sobrang tibay nung walls ng Jericho, walang nakakalabas, walang nakakapasok. Pero sabi ni Yahweh sa verse 2, but the Lord said to Joshua, kahit matibay yung walls ng Jericho, kahit na walang nakakapasok o nakakalabas, I have given you Jericho, its king and all its strong warriors. Verse 3, you and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. Sabi ni Yahweh, o ganito gagawin nyo, bago kayo sumalakay, sa loob ng 6 na araw, magmamarcha kayo paikot. No? Magmamarcha kayo isang beses, no? Once a day, for 6 days, gagawin nyo, iikot kayo sa Jericho. Ibig sabihin, halimbawa, bukas Monday, ikot kayo, isa. Tuesday, ikot kayo. Yun ang instruction ng ating Panginoon. Now, verse 4, 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn, and on the 7th day, you are to march around the town 7 times with the priest blowing the horns. Sabi ni Yahweh, o ganito, doon sa unang 6 na araw, isang beses, iikot kayo doon sa Jericho. Pero doon sa pang-7 araw, iikot kayo hindi lang isang beses, kundi 7 beses, 7 times. At ganito ang instruction. Most of the time, kapag battle, ang ilalagay mo sa unahan, yung mga warrior. Pero dito, ang nilagay ni Yahweh sa unahan, hindi warrior, worshipper. Ang nilagay niya, yung mga priest na may daladalang horn, na kapag pinapatunog po kasi yung horn na yon,
sign na nagsimula na ang battle or nanalo sila sa battle. Verse 5, bago po natin ibigay yung title. When you hear the priest give one long blast on the ram's horn, kapag narinig nyo na yung inyong leader, yung isang priest, pinatunog niya yung horn ng sobrang haba, ang gagawin nyo ganito, have all the people shout as loud as they can. Pag narinig nyo na tumunog na yung horn ng sobrang haba, lahat ng tao, walang ibang gagawin, sisigaw. Sisigaw ng sisigaw, dun sa abot ng kanilang makakaya, sila ay sisigaw. Then the walls of the town will collapse. Sabi ni Yahweh, gagawin nyo yan, for 6 days iikot kayo. On the 7th day, iikot kayo ng hindi lang isang beses, 7 beses. At dun sa pang 7 beses, kapag inihip na yung horn ng sobrang haba at ng sobrang lakas, sabayan nyo ng pagsigaw. Then, the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town. For the week 1 of our Trust Issues series, pinamagatan ko po siya. Napalagay ko po, sabihin nyo sa katabi nyo, palagay ko para sa iyo yung message ngayon. Sabihin mo sa kanya, title ng message natin, Trust God's Process. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, Trust God's Process. Hallelujah. Praise the Lord. Naniniwala ko na merong sasabihin ng Panginoon ngayong araw na ito. Trust God's Process. Naranasan nyo na po bang magtiwala sa tao, pero wala pong nangyayari at walang nakukuha? Yung pong pagtitiwala kasi, di ba ano yan subjective. Di ba kapag meron kang tao na pinagkakatiwalaan, na ibibigay mo yung pagtitiwala mo sa kanya, kasi nagkaroon ng sense of safety. Tama po ba? Reliable. Nagtitiwala ka, halimbawa, ganito. Nagtitiwala ka sa Cellcore na kapag ka nawalan ng kuryente, bukas magkakaroon din. Yung pagtitiwala, na i-connect natin siya sa safety. Kumbaga, pinagkakatiwalaan mo yung isang tao o grupo ng mga tao dahil nakakaramdam ka ng safety sa kanya. Security. Okay? Halimbawa, pag sumakay ho kayo ng jeep, unless na lang kung kamag-anak o kakilala nyo yung driver, pero kahit hindi nyo kilala yung driver, sumasakay kayo, nag-aabot kayo ng pamasahe doon sa bus, kasi alam nyo na yung sinakyan ninyo, iahatid kayo doon sa pupuntahan nyo. Tama po ba? Last year po, nagpunta po ako ng Aklan, siguro pang ilang, pang ilang experience ko na po na nakakasakay ng eroplano, sa Diyos po ang papuri. Pag sumasakay po ako ng eroplano, hindi naman po nagpapakilala yung piloto doon. Hello sir, ako po si Vince Velasco, ako po piloto nyo, ay hatid ko na po kayo sa upuan nyo. Hindi po, naririnig ko lang nagsasalita yung piloto. This is your pilot speaking, and ito po ang plano natin, at ang weather po ngayon. Naririnig ko lang siya, hindi ko siya nakikita, pero nagtitiwala ko, lalapag ako ng maayos doon sa pupuntahan ko. Nakuha natin? Ibig sabihin, yung pagtitiwala, na i-connect natin sa safety. Pero naranasan nyo na po ba na magtiwala kay Lord, pero wala pa rin nangyayari? Di ba sa ibang tao, nagtitiwala tayo, may nangyayari. Pero naranasan na ba natin na magtiwala kay Lord kahit wala pang nangyayari? Nanalangin, naghintay, sumunod, pero walang progress. Alam mo yung pangako, nagbabasa natin sa Biblia, pinanghahawakan mo yung pangako ng Diyos, pero parang hindi tugma yung pangako dun sa proseso na meron ka ngayon. That's why trust God's process. Alam niyo po, love na love natin yung promise, love na love natin ang pangako, but we struggle with the process. Sabihin niya po natin, proseso. Kasi ang totoo, madaling magtiwala kay Lord kapag meron kang agarang nakikitang resulta. Tama po ba? Madaling magtiwala sa Panginoon. Actually, madaling mag-worship kay Lord. I trust in God. Talaga naman. Kung ganyan lang yung taas ng kamay mo, kapag meron kang pagsubok, kapag ginawa ng Panginoon yung prayer item mo, nakatodo yan. Diba? Pero pag problemado, mababa. Mapapansin mo sa tao, pag may pinagdadaanan, nakababa ng konti Tingnan niyo po yung katabi niyo kanina. Pag nakababa ng konti yan, medyo may pinagdadaanan yan. Pero pag tinasag, naku talaga naman. Bagong kuha ng bonus yan pag ganyan. Meron po ba dito nun? Praise God. Hallelujah. No? Praise the Lord. Kasi ang totoo, madali magtiwala kapag merong resulta. Pero paano kung tahimik ang Diyos? Paano kung umiikot ka lang sa parehong sitwasyon bawat araw? Kagaya ng binasa po natin kanina. Maybe nandun ka sa ganong klaseng season. Nasa season of process. Nasa season of waiting. Nasa season ka ng paghihintay ng iyong pananampalataya at hindi mo alam kung saan patungo. Nagmamarch ka, lumalakad ka, nag-a-attend ka, nagpapatuloy ka, pero walang movement.
At ngayon, mga kapatid, pag-uusapan po natin na kahit paikot-ikot at paulit-ulit yung sitwasyon, the promise of God still stands. Tapat pa rin ang pangako ng Diyos. Amen? Now, yung binasa po natin verse kanina, to give you some context, ang story po ng Joshua chapter 6, the story of Jericho. Sabihin po natin, Jericho. Hindi po yan si Quezon, hindi po yan si Jericho Rosales, but yung Jericho na yan is actually a city. Small but terrible ang Jericho because nung nabalitaan ng mga taga-Jericho, nasasalakayan na sila ng mga Israelita, tinibayan nila yung kanilang shelter, tinibayan nila yung kanilang wall. Now, they advised, yung hari in-advise niya yung mga tao na, okay, ganito, walang makakapasok at walang makakalabas for our security. Kasi malakas yung kalaban natin. Now, malakas yung Jericho, malakas yung wall nila at yung king nila, pero mas malakas ang Diyos. Amen? Ang Jericho ay matibay, mataas, at imposibleng pasukin ng mga Israelita, parang walls na humaharang sa mga pangarap mo, sa mga prayer mo, sa mga expectation mo, dun sa mga gusto mong mangyari. Pero sabi ng Diyos kay Joshua, sabi sa verse 2, "See, I have delivered Jericho into your hands." I have delivered, sabi niya po natin, delivered. Hindi po ako magaling sa English, pero pag nakabasa po ako ng delivered, alam ko, past tense. Ibig sabihin, tapos na. Now, sa verse 2, hindi pa sila sumasalakay, pero sabi ni Yahweh, I have delivered. Hindi will be deliver, kundi delivered. Ibig sabihin, nagsasalita si God sa point of view na tapos na. Nagsasalita si Yahweh dun sa point of view na nagtagumpay na. Although pagdadaanan pa lang nila, pero sa point of view ng Diyos, tapos na. Grabe po, no? I have delivered. Sabi nga po natin, delivered. Kasi kahit hindi pa bumabagsak yung wall, ganon mag-work yung pangako ng Diyos. He speaks in completion. Kapag nangako ang Panginoon, hindi kulang. Kapag nangako ang Diyos, sigurado, kumpleto. Amen. He speaks in completion while you are still in the process. Kahit nasa proseso ka pa rin ng paghihintay, yung nakikita mo, iba dun sa nakikita ng Diyos. Sabi ng Psalm 37 verse 5 na, be still, sabi niya po natin, be still. Be still in the presence of the Lord and wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Alam niyo po, isa sa pinakamahirap na test of faith ay kapag yung pinagpe-pray mo at expectation mo o pangarap mo ay nangyayari sa ibang tao. Isa sa pinakamahirap yan. Halimbawa, naghihintay ka ng result ng exam, naghihintay ka ng resulta ng board exam, tapos yung iba nababalita mo, nakakapasa na. Naghihintay ka ng promotion, pero yung iba, sa iba nangyayari, pero sa iyo hindi. Naghihintay ka na sana magkaroon ka ng trabaho, financial breakthrough. Sa ibang tao nangyayari, pero sa iyo hindi. Sabi ng Panginoon, don't worry about evil people. Doon sa mga tao na nakuha nila yung prosperous life by doing evil things and their wicked schemes. Ang dapat natin gawin, be still in the presence of the Lord and wait patiently to Him. Ano pa sabi ng Isaiah chapter 55 verse 8? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Ibig sabihin, yung isipan mo at yung iniisip ng Diyos magkaiba. Yung paraan mo at paraan ng Diyos magkaiba. Kaya dapat po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Ano pa sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5? Trust the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding. Sabi niya po natin, trust the Lord. Magtiwala sa Panginoon. Do not depend on your own understanding. Kasi yung alam mo, limitado Yung alam natin, hindi kompleto Pero yung pangako ng Panginoon at siya mismo, yung karakter ng Diyos, kompleto, sigurado at walang katulad. Ano sabi ng verse 6? Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. He will show you which path to take. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw si Joshua noong mga panahon na yon, at na-receive mo kay Yahweh instruction, ganito Joshua, ang gagawin nyo, for 6 days, iikot kayo. Isang beses sa isang araw, iikot kayo dun sa Jericho. Iikutan nyo lang. Dun sa pang-7, iikot kayo ng 7 beses, at dun sa pang-7 beses, sisigaw kayo. Parang
Parang nonsense, di ba? Parang, anong instruction yun, Lord? Yung mga kasama ko, warrior. Hindi mga silent keyboard warrior. Humaga, hindi mga tahimik tong kasama ko, mga palaban to. Mga gusto nilang lumaban sa battle. Pero ang process ng ating Panginoon, most of the time, hindi logical, pero laging spiritual. Kung ikaw si Joshua, may isip mo, Lord, seryoso ba? Iikot lang kami? Walang laban? Walang espada? Now, I will give you three reasons na ginawa nila Joshua, bakit sila nakapagtagumpay dun sa Battle of Jericho. 3 reasons na ginawa po nila. No, na pwede po nating panghawakan ngayon. Number 1, they trust God even when it's repetitive. Repetition. Kahit na paulit-ulit. Sabihin niya po natin, paulit-ulit. Now, they trust God even when it's repetitive. Kahit paulit-ulit. Kahit paikot-ikot. Ano sabi ng Joshua chapter 6 verse 3? You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. Repetition. Paulit-ulit. Paikot-ikot. Imaginein mo, 6 na araw, paikot-ikot lang sila. No? How imagine, mga kapatid? Nung mga panahon na to, buti na lang wala pang Facebook, walang Instagram, walang TikTok. Sabi ni Yahweh, pupunta siya kay Joshua. Si Joshua excited. Eto na. Kukunin na namin ang promised land. Excited na kami makipaglaban. Pero ang instruction, hindi battle. Ang instruction, maglakad. Now, paano sasabihin ni Joshua yon dun sa kanyang mga kawal? Imagine niyo yung mga kawal, ayun na po yung ulan, lumalakas na. Yung mga kawal, may daladalang espada, may daladalang shield, full armor, pero pagdating sa battlefield, hindi makikipaglaban. Maglalakad lang for 6 days. No, siguro mayroon pong isang warrior doon, ang pangalan, halimbawa na lang Owen. Ano? Si Owen ngayon, dahil siya ay warrior ng Panginoon, warrior ni Joshua, warrior ni Yahweh, bago siya umalis ng bahay, yung espada niyan, talagang tinatasahan. Di ba? Talagang pinapatalim, tinatasahan pa. Di ba? Tapos pinagluto pa siya ng sopas ni Ma'am Benifer. Anak, galingan mo sa battle ha. Talaga namang, galingan mo sa battle. Alam ko na mahirap yung lalabanan nyo, pero sabi ni Yahweh sa atin ang tagumpay. Naniniwala kami sa iyo, anak. Ibandera mo ang apelido ng Gose. Lumabang ka doon. Pagdating ni Owen, full gear, matalas ang espada, merong shield, full armor. Pagdating niya doon, naglalakad siya ngayon. Di ba? Iikot siya. Iikot sila for ilang araw na nga po? 6 days. Pag uwi ni Owen sa kanila, unang araw, sasabihin ni Ma'am Ben, anak, kamusta yung battle nyo? Parang hindi ka nadungisan Parang walang gasgas yung espada mo Sabi ni Owen, okay lang naman ma, tahimik lang, naglakad lang kami. Diba? May mga pagkakataon sa ating buhay na padadaanin ka ng Diyos sa paikot-ikot na sitwasyon, pero hindi porke paikot-ikot, walang nababago. Minsan padadaanin ka ng Panginoon sa parehong sitwasyon dahil hinahayaan ng Panginoon na dumaan ka dun sa parehas na sitwasyon para ma-realize mo na although parehas yung sitwasyon, pero ikaw nagkakaroon ng pagbabago sa iyong sarili. Minsan mananalangin ka, sasabihin mo, Panginoon, tanggalin mo o baguhin mo yung problema na meron ako. Pero napansin mo ba, kaka-pray mo, hindi nababago yung problema. Pero ang nagbago ikaw. Amen? Trust God even when it's repetitive. 6 na araw, paikot-ikot lang sila, walang nangyayari, walang pagbabago, nakakapagod magtiwala kapag walang progress. Pero dito gusto tayong turuan ng Panginoon. The trust is obeying God when it seems nothing to change. Nagtitiwala ka sa Panginoon kahit parang walang nagbabago. Parang walang progreso. Parang nasa proseso na lang palagi. For example, pinagpipray mo ang iyong pamilya pero hindi pa rin nagbabago. Nag-serve ka sa simbahan, nag-volunteer ka sa church pero sa iyong spiritual life, ganon. Bakit ganon? Walang improvement. You're believing for a miracle pero palaging nasa waiting season. Nasa season palagi ng paghihintay. Alam niyo po mga kapatid, hindi porke hindi mo nakikita, hindi ibig sabihin po nun walang ginagawa ang Panginoon.
Because sometimes, repetition is God's preparation. Ibig sabihin, yung pag-ulit-ulit na pinaparanas sa atin ng Panginoon is God's preparation. Na habang pinapaikot sila sa wall of Jericho, si Lord, yung puso nila ay pinapaikot din, pine-prepare din, tinatanggal yung doubt, tinatanggal yung fear, tinatanggal ang anxiety at tinuturuang magtiwala sa Diyos. Amen? Kasi bago po i-break ng wall, bago po i-break ni God yung wall around you, sisirain po muna ng Panginoon yung wall within you. Ano yung wall within you? The wall of fear, wall of doubt, wall of anxiousness, wall of depression, wall of insecurity. Merong wall within us and i-deal niya yun sa'yo. At isa sa ginawa ng Panginoon, ay yung mga Israelita, they trust God even when it's repetitive. Kahit na paulit-ulit. Number 2, they trust God even when it's silent. Sabihin nga po natin, silent. Number 1, repetition. Repetition is a preparation. Number 2, trust God. They trust God even when it's silent. Kahit po tahimik. Sabi dun sa verse 10. Ano sabi ng verse 10? Do not shout. Do not even talk. Joshua commanded, not a single word from any of you, until I tell you to shout, then shout. Walang sisigaw, walang magsasalita. Sabi ni Joshua, not a single word. Kahit ubo, bawal. Walang ingay dapat. Wala dapat lalabas. Kapag sinabi ko pa lang na sumigaw, doon pa lang kayo sisigaw. Sabi ni Joshua. Now, eto na. Pag uwi ni Owen, day 1, Day 2. Pinagluto siya ng, ano po yung day 1? Sopas. Day 2, eto, crispy pata. Mukhang day 2 na, matindi na laban yan eh. Inasa ni Owen, pinakintab niya yung armor niya, pinakintab niya yung espada niya, kumain siya ng madami. Sabi ni Ninang Ben sa Ninong Roger, Owen, galingan mo ibandera mo ang pangalan ng Gose. Pagdating mo dun sa labanan, talaga naman, alam namin ikaw ang warrior. Pagdating ni Owen dun sa labanan, excited siya, full battle gear, pero sabi ni Joshua, walang maingay. Handa na, bubunot na ng espada makikipaglaban Pero sabi ni Joshua, walang maingay. Buti na lang, walang GC noong mga panahon na yon. Imagine yung mga Israelita, meron silang group chat. Tingnan mo tong leader natin. Nabubuang na ata. Bakit pinagbihis-bihis tayo, pinapunta-punta tayo dito, tapos magmamarch lang tayo for 6 days? Hindi natin alam, ano ba nangyayari? Laban na. Di ba? Parang yung sa Facebook, yung vlogger, laban na. Labanan na to. Gera na to. Talaga namang sugod na tayo. Pero ang ginawa nila, dahil yun ang commandment, yun yung ginawa nila. At may mga utos at pangako ang Diyos sa iyo o sitwasyon sa iyong buhay na malamang hindi mo naintindihan. Kasi nasa pangalawang araw ka pa lang. Baka nasa pangalawang page ka pa lang. Baka nasa pangalawang chapter ka pa lang. Baka nasa level 2 ka pa lang. Ang kailangan, kapatid, tumuloy tayo. Amen? Even when it's silent, tumuloy po tayo. Alam niyo po, pinahitahimik sila ni Lord. Kasi imagine niyo na lang, kung ang instruction ng Panginoon, okay lang kayo magsalita. Malamang sa malamang, alam ni Yahweh na kapag pinagsalita niya itong mga Israelita, ano history ng mga Israelita? Reklamador. Tama ba? Kung nagsalita yung mga yan, ano ba naman yan? Pang-4 na araw na to, ganito pa rin yung ginagawa namin. Alam ng Panginoon, kahinaan ng mga Israelita, bibig kaya nga sila nagpaikot-ikot dun sa ilang for 40 years, na dapat lang nilang lakbayin for 14 days. Kaya hindi pinagsalita kasi baka magreklamo pa, pagtiwalaan natin yung proseso. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na yung miracle mangyayari, hindi kapag masyado kang maraming sinasabi. Kapag masyado ka na mangyayari ang miracle, hindi kapag marami tayong sinasabi, kundi kapag dumating yung pagkakataon na tayo ay tahimik at nakikinig sa presensya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, may mga pagkakataon that we are praying for direction, we are praying for an answered prayer, pero wala kang naririnig. Tahimik si Lord, tapos gusto mo magdesisyon sa sarili mong paraan. Natetempt ka, di ba ganito po yan? Natetempt ka na gawan
sa iyong sariling paraan kapag wala kang nakukuhang resulta sa ating Panginoon. Kapag wala kang nakukuha sa Kanya. Well, in fact, sabi sa Exodus, itong mga Israelita, nung si Moses ay nag-fasting sa Mount Sinai for 40 days and 40 nights, nainip sila eh. Nasaan yung leader natin? Hindi tayo sumasamba. Ang ginawa nila, finorce nila si Aaron, sabi nila kay Aaron, yung high priest nung panahon na yon, gumawa tayo ng golden calf. Kasi tahimik eh. Alay leader natin, hindi natin alam kung ano nangyayari. Asan si Yahweh? Ang ginawa nila, sumama sila dun sa Diyos-Diyosa na yon, dun sa bulto na yon na golden calf. Pagbaba ni Moses, nagalit kasi hindi makapaghintay ang mga Israelita. Kumbaga, ginawa nila sa sarili nilang paraan. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa ating buhay na normal lang tumahimik at makinig sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, baka kailangan mo munang tumahimik. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po yung double meaning. Tumahimik sa pakikinig sa presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. No? Hallelujah. Sinamantala nyo ata Pastor, buti na lang. Banata mo. Dali, masyado na maingay ito Masyado na maingay Praise the Lord. Kasi, alam niyo po mga kapatid, if repetition is preparation, silence is part of God's strategy. Silence is part of God's strategy. Kasi habang tahimik ka, tinuturuan ka ng Panginoon magtiwala. Di ba natetest ngayon yung pananampalataya mo kapag wala kang nakikitang resulta? Natetest yung pananampalataya mo kapag wala kang nakikitang outcome. Ganun din yung mga Israelita. Day 3. Day 2 pala muna kasi umuwi si Owen Nak, kamusta yung laban? Ma, bakit ganun yung leader namin? Parang may something. Sabi, tahimik lang daw kami. Okay lang yun, Nak. Magtiwala ka sa proseso. Day 3. Sopas, crispy pata, Day 3 ang niluto sa kanya. Inorderan na lang po siya. No? Inorderan na lang siya ng McDonald's, 2-piece chicken. Nak, eto na lang, papagod na ako magluto. Medyo nagmamadali ako, papasok pa ako sa daan sarili mag-order na lang tayo sa McDo. Sige ma, maraming salamat. Si Owen, pinunasan uli yung kanyang espada. Inahanda ang full armor, full battle gear. Lumabas, pagdating sa battle, sabi ni Joshua, Day 3, iikot lang uli tayo. Eto na naman, paulit-ulit na naman, di ba? Talagang tahimik. And mga kapatid, sabi ng Biblia, not a single stone, ni buhangin, wala pong gumagalaw nung 6 na araw na umiikot sila. Umiikot sila na wala silang nakikitang resulta. Umiikot sila, pero wala silang nakikitang outcome. Alam niyo po, may mga pagkakataon sa ating buhay na tinuturuan tayo ng Panginoon magtiwala sa Kanya kahit wala tayong naririnig at nakikita. Because yung pagtitiwala po is built in stillness. Ibig sabihin, hindi porke walang sinasabi ang Panginoon, wala na siyang pakialam sa'yo. Ibig sabihin, may mga pagkakataon sa ating buhay na tahimik ang Diyos kasi meron siyang tinuturo sa'yo. Now, si Ma'am Benifer, teacher po yan. At ako nagtuturo rin po ako sa college nito, pa-end na po yung semester. Wala ho sigurong teacher na during exam sumisigaw. Wala ho sigurong teacher, meron ho bang gano'n na during exam sumisigaw? Wala po. Wala hong teacher na during exam saka pa lang magdi-discuss. Walang teacher na during exam sa kanya ibibigay yung syllabus. During examination, tahimik yan. Board exam, tahimik yan. Kasi ang focus na wala sa teacher. Ang focus na nasa estudyante. Ang focus na wala sa discussion. Ang focus na nandun sa learning from the discussion. Sa buhay, kapag may pagsubok ka, parang tahimik ang Diyos. Kasi ang focus na wala sa Diyos. Ibig sabihin, dahil sinabi ng Panginoon, tinuruan kita ng magkaroon ng pananampalataya sa akin at tinuruan kita magtiwala sa akin, ngayon ikaw naman, paano mo ipapakita yung pagtitiwala mo sa akin? Tahimik ang Panginoon, hindi dahil wala siyang pakialam. Tahimik ang Panginoon dahil meron siyang tinuturo sa iyo. Amen? Amen. Ibig sabihin, kapag dumaraan tayo sa pagsubok, minsan hindi mo kailangan ng panibagong word, hindi mo kailangan ng panibagong type of preaching o type of preacher, ang kailangan mo, stillness. Kasi kahit po tahimik, ang Diyos kumikilos pa rin. Amen? Number 1, they trust God, even when it's repetitive. Number 2, they trust the Lord, even when it's silent. And number 3, they trust the Lord, even when it's crazy. Sabi niya po natin, crazy.
Sabi mo sa iyong katabi, papunta na i-preaching sa'yo. Nabanggit na yung word na, nabanggit na yung word na crazy. Now, nakbasahin natin yung Joshua chapter 6 verse 16. The seventh time around, as the priests sounded the long blast of their horns, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the town. Shout, for the Lord has given you the town." Day 3, day 4, day 5, day 6, paulit-ulit, paikot-ikot, walang nangyayari. Pero pagdating nung day 7, ano pong ginawa nila? Sumigaw po sila ng pagkalakas-lakas. Sabi ni Joshua, nung hinipan na yung horn ng mga priest, sumigaw sila. The seventh time around, as the priests sounded the long blast of their horns, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the town." Day 4, day 5, day 6, walang nangyayari. Umiikot lang, paulit-ulit. But on the seventh day, merong ginawa ang Diyos. And alam niyo po ba mga kapatid, most of the time, kapag malapit ka na sa breakthrough, nandun yung breakdown. Hindi niyo ba napapansin na kapag malapit ka na dun sa answered prayer, dun nanghihina yung kalooban mo. Dun ka mas tinetest ng Panginoon. O dun mas humihina yung pananampalataya at mas nagkakaroon ng comparison. Pero buti na lang itong mga Israelita, nakinig silang mabuti dun sa instructions ni Joshua, dun sa instructions ni Yahweh na walang magsasalita. But on the seventh day, yung gusto nilang isigaw at sabihin for 6 days, naipon, and on the seventh day, sumigaw po sila. They trust God even when it's crazy. Sabi nga po natin, crazy. Sabi sa verse 20, when the people heard the sound of the ram's horns, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed. Hindi nag-collapse sa first day, hindi sa third day, hindi rin sa pang-anim na araw, but on the seventh day. But out of curiosity, mga kapatid, out of curiosity, sa palagay nyo, yung wall of Jericho, kung gugustuhin ni Yahweh, na bumagsak sa first day, kaya niya ba? Possible ba? Sa day 3, possible ba? Baka nga, kahit hindi pa nabubuo yung isang araw, pwedeng pabagsakin ni Yahweh yun kasi kasama nila sa Yahweh. Dahil yung katagumpayan nanggagaling sa Diyos, tama ba? Ibig sabihin, napabagsak nila yung wall of Jericho, hindi dahil sumigaw sila. Sabi kasi ng scripture, they shouted as loud as they could. Suddenly, the walls of Jericho collapsed. Hindi nag-collapse yung wall dahil sa sigaw nila. Nag-collapse yung wall dahil sumunod sila. Yung pagsigaw nila ay parte ng kanilang pagsunod. Nakuha natin mga kapatid. Ibig sabihin, yung victory, hindi dahil sa effort mo. Kaya ka nagtatagumpay, hindi dahil hardworking ka, hindi dahil may effort ka. Kaya ka nagtatagumpay kasi obedient ka. Amen. Amen. Ibig sabihin, yung obedience, yung breakthrough, kasunod ng obedience. Kaya kapag walang outcome, kapag walang resulta, lakad ka pa rin, ikot ka pa rin, even merong repetition, even when tahimik, even when parang crazy, ikot ka pa rin. But maybe on the 6th day or the 7th day, hindi ko sinasabi na baka sa pangpitong pagpe-pray mo, baka ibigay ng Panginoon. Hindi po ganoon ang ibig sabihin nito. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon, trust God's process. Pagtiwalaan mo yung proseso ng Panginoon. Bakit? Kasi magkaiba kayo ng process, magkaiba kayo ng thoughts, magkaiba kayo ng ways. Mas magaling siya kaysa sa atin. Amen? Kaya even it seems crazy, after 7 days, eto na, the priest blew the trumpets, the people shouted, and the walls fell down. And mga kapatid, I don't know kung anong wall sa iyong buhay externally, and anong wall sa iyong puso internally, yung babagsak kapag natutunan mong sumunod ng totoo sa ating Panginoon. Walang demolition tools, walang strategy, ano lang meron? Obedience and faith. Kasi alam niyo po mga kapatid, I'm a firm believer that it is crazy until it happens. Si Noah, sabi niya sa mga tao, uulan. Ang tingkad ng araw, gumagawa siya ng arko. Ginawa niya yun ng mahabang panahon, walang naniniwala sa kanya, umulan.
It is crazy until it happens. Kaya yung ibang mga tao, hindi naniniwala sa pananampalataya mo eh. Kasi ang tingin nila sa'yo, teka lang, bakit naniniwala ka pa rin na makakaahon kayo? Bakit naniniwala ka pa rin na gagaling ka? Kasi hindi nila naintindihan yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kasi meron kang alam na hindi pa rin nila alam, pero naniniwala ko, time will come, malalaman din po nila yon. Now, may mga pagkakataon sa ating buhay that mukhang yung sitwasyon natin is crazy. At ikaw na rin, halos mabaliw ka kakaisip, paano ko ito malalampasan? Paano ko ito malalagpasan? Paano ko makakalampas dito? Pero mga kapatid, yung proseso ng Panginoon will look crazy before it looks clear. Mukhang nakakabuwang, mukhang nakakabaliw, mukhang nakakapagduda, pero kung yan ay galing sa Panginoon, magtatagumpay po yan. Now, ano yung mga real life situations na even if it's crazy, trust God. God told you to forgive someone na hindi humingi ng sorry. That's crazy. Paano papatawarin yung isang tao na hindi naman nag-sorry sa'yo? Pero sabi ng Panginoon, patawarin mo kahit hindi pa nagsusorry. Kasi yung pagpapatawad, wala doon sa nagkamali o nasaktan. Ang pagpapatawad nasa humility. And mahirap yan, but forgiveness is possible. Sabi ng Panginoon, give kahit medyo tight, kahit kulang ka na nga. Sabi pa ng Panginoon, God told you to stay kahit gusto mo na rin umalis. Minsan nakakalito pero ganun ang Panginoon. Trusting God means obeying even when it doesn't make sense. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, tinatanggalan mo ng control yung sarili mo at binibigay mo yung control dun sa Diyos. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, Lord, ito yung expectation ko at ito yung inaasahan ko, pero Panginoon, tinatanggalan ko ng karapatan yung aking sarili at ibinibigay ko sa iyo lahat. Alam niyo mga kapatid, pwedeng sabihin ni Joshua, nakahiya naman, iikot lang kami tapos sisigaw. Iikot lang kami tapos sisigaw. Pero in the end, yung pagsigaw nila, yun po yung naging reason para bumagsak po yung pader. Mga kapatid, the hardest part of trusting God is in the process of waiting. Kapag naghihintay ka. Mahirap magtiwala sa Panginoon kapag naghihintay ka. Sa tao, kahit papano, merong processing time. Kapag kukuha ka ng lisensya, magtitake ka ng exam, pag naghihintay ka, merong processing time. Merong due date, merong deadline. Pero sa Panginoon, parang walang kasiguraduhan kung kailan mangyayari. Pero nagtitiwala pa rin tayo. Mahirap magtiwala sa Panginoon in the process of waiting. Hindi sinabi ni Lord kung saang araw babagsak yung wall. Hindi niya sinabi kay Joshua na, Joshua, on the 3rd day babagsak ang wall. On the 6th day babagsak ang wall. Hindi rin sinabi na on the 7th day babagsak ang wall. Pero ang instruction, on the 7th day, sisigaw kayo. Alam niyo mga kapatid, hindi sinabi na Lord kung saang araw babagsak yung wall. Kaya kailangan magtiwala tayo sa Panginoon araw-araw. Kasi kapag alam mo at kapag predictable sa iyo kung kailan ka pagpapalain ng Diyos, ang gagawin mo, sige Lord, December 25 mo pa ako pagpapalain? O sige, mula ngayon hanggang December 24, hindi mo na kita kakausapin. Kasi sa December 24 ng gabi, kapag mag-aalas 12 na, doon ako magpapatugtog ng worship song, doon ako pupunta ng Gia Cabanatuan, kahit nakasarado to, magpupuri ako sa Panginoon. Kasi predictable sa iyo eh. Ibig sabihin, pwede mong gawin yung gusto mo na hindi nagtitiwala sa Kanya kasi predictable sa iyo kung kailan ka pagpapalain ng Diyos. Hindi. Hindi mo alam kung kailan gagawin ng Panginoon yung mga pinagpe-pray mo. Kaya sabi ng Biblia, trust God's season. Ecclesiastes yan. Lahat merong seasons under heavens, merong times under heaven. Sino may control? Ang ating Panginoon. Hindi sinabi sa mga Israelita that on the 7th day, magtatagumpay sila. Pero ang sinabi, on the 7th day, sisigaw kayo. Mga kapatid, may mga pangako ang Panginoon sa iyong buhay na walang eksaktong date or deadline. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi gagawin ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun, hindi ibig sabihin nun, tapos na ang Panginoon. Ibig sabihin, kailangan natin magtiwala sa Panginoon araw-araw. Yun yung tinuro dun sa mga Israelita. Na hindi sila magtitiwala ng isang araw, hindi sila magtitiwala para sa isang araw, kundi magtitiwala sila araw-araw.
Big difference, mga kapatid. Amen? Kaya pala, kapag may pinagpe-pray ka, hindi mo pa nakukuha. Kasi gusto ng Panginoon na magtiwala ka araw-araw. Kasi nakita ng Diyos na kapag nakuha mo na agad yung pinagpe-pray mo, baka magpasalamat ka lang ng isang araw. Kaya pala pinaghihintay ka ng Panginoon para yung paghihintay mo, ini-stretch yung karakter mo, ini-stretch yung pananampalataya mo, at kapag dumating yung pinagpe-pray mo, maraming salamat Panginoon, sapagkat hinintay ko to ng maraming araw, kaya yung buhay ko ngayon sa iyo ay iaalay ko at magpapasalamat ako araw-araw. Pagtitiwala sa Panginoon, araw-araw. Nagpapa-undergo dun sa presensya at presence ng ating Panginoon as the process ni Lord, araw-araw. Because trust, ang pagtitiwala po ay pagpapatuloy kahit walang specific deadline. At ang pananampalataya po at pagtitiwala, naniniwala ka kahit hindi mo alam kung kailan ibibigay sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, tignan nyo magkakaroon tayo ng shift ng mindset ngayon. At yung puso natin, babaguhin ng Panginoon. And I pray in Jesus' name, na hindi ka lang nagtitiwala dun sa kayang gawin ng Diyos, kundi nagtitiwala ka kung sino talaga ang Diyos. Kasi magkaiba yon. Nagtitiwala ka na kaya niya. Pero paano pag hindi niya na ginawa, magtitiwala ka pa rin ba? Paano pag hindi niya agad binigay, magtitiwala ka pa rin ba? Kaya may mga pagkakataon sa ating buhay, merong processing time. Originally, ang topic po dito, ang title talaga nito, Trust God's Timing. Then nag-echo sa akin, process time. Isa lang yun processing time, period of time. Nilalagay ka ng Panginoon sa paghihintay, kasi nakita ng Panginoon na kung ibibigay niya agad, lalayo kayo. Kabisado ka ng Diyos Kung merong nakakilala sa iyo ng totoo, Diyos yun Alam ng Panginoon na kapag binigay niya sa iyo agad, pwedeng makalimutan mo siya. Kaya, dinalagay ng Panginoon tayo sa paghihintay, walang deadline, para mas kumapit ka, hindi dun sa resulta. Mas kumapit ka dun sa Diyos mismo na nangako sa iyo. Na Panginoon, ibigay mo man to o hindi, okay lang sa akin, kasi hindi ako nakadepende dun sa makukuha ko sa iyo. Nakadepende ako sa iyo mismo. Amen? Amen? Ibig sabihin, kung alam natin yung puso ng Diyos who made the process sa iyong buhay, magtitiwala ka dun sa bawat hakbang na ginagawa mo sa iyong buhay. I don't know, mga kapatid, but don't stop on 6. Maybe nasa pang-5 araw ka yun, maybe nasa pang-4 na araw ka ngayon na paghihintay. Hindi ko alam gaano katagal ka nang naghihintay sa Diyos, pero magtiwala ka sa proseso ng Panginoon. Huwag mong madaliin. Huwag kang magmadali. Magtiwala ka sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Maybe right now, ikaw si Joshua. May Jericho sa harap mo. Pader ng discouragement. Wall of discouragement. Wall of unmet expectation. Pader ng kawalan, pader ng delay, pader ng burnout, pader ng wounded heart or pain. Maybe lumalakad ka for days, for months, for years, and you're saying, Lord, hanggang kailan? Pero mga kapatid, darating yung time. Your 7th day is coming. Your miracle is coming. Sabi mo sa iyong katabi, your miracle is coming. The same God who made the walls of Jericho fall is the same God who will make your walls fall. Yung Diyos na nag-cause para bumagsak yung wall of Jericho ay yung same na God din na magkukos para bumagsak yung walls around you and the walls within you. Nanalo sila hindi dahil sumigaw sila. Nanalo sila dahil nagtiwala sila. Hindi human effort, pero dahil sa kakayahan at gilas at galing ng ating Panginoon. Amen? Now, mga kapatid, basahin natin ang Hebrews chapter 11, verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Actually, ang Hebrews 11 po, if you will read Hebrews 11, this is a very good Bible study. Kung merong Hall of Fame ang NBA, merong Hall of Faith ang Bible. At sa Hebrews 11, diniscuss yung lahat ng mga karakter sa Biblia. The author of Hebrew, diniscuss niya dyan, nilay daw niya lahat ng mga taong namuhay sa pananampalataya at na-record yung event sa Joshua 6. By faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Sabi ng Hebrews chapter 10 verse 36, you need to persevere.
So that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Amen? You need to persevere. You need to wait. Magpa-undergo dun sa presensya ng Panginoon and sa process niya. So that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. May pangako ba ang Diyos sa'yo? Amen? May pangako ang Panginoon sa'yo? Sabi ng Panginoon, makakapasa ka. Sabi ng Panginoon, gagaling ka. Sabi ng Panginoon, pagpapalain niya ang inyong pamilya. Sabi ng Diyos, merong promotion. Sabi ng Panginoon, i-elevate ka niya. Sabi ng Panginoon, makakapagtapos ka ng pag-aaral. Hindi pa nangyayari yon, pero hindi porke nangyayari yon, hindi tapat ang Diyos. Maybe nasa season ka ngayon ng proseso. Maraming tao gusto ng success, pero ayaw munang dumaan sa process. Kapatid, nasa proseso ko ngayon. At maraming tao ang humihinto sa proseso, pero yung mga taong nagpapatuloy kahit mahirap yung proseso at kumakapit sa pangako ng Panginoon, they will receive what He has promised. Kasi ang Panginoon, hindi lang siya nagbibigay ng pangako. Hindi lang siya nagsasabi ng pangako. Ang Panginoon, hindi lang siya promise keeper. Hindi lang siya taga-maintain ng pangako. Ang ating Panginoon is promise doer. Ginagawa niya yung sinabi niya. At isang bagay na gustong-gusto ko sa Diyos, hindi niya kaya magsinungaling. Kapag sinabi niyang hindi ka niya iiwan, hindi ka talaga niya iiwan. So we trust in God. Hindi ka na nagtitiwala ngayon sa sarili mo. Hindi ka na ngayon nagtitiwala dun sa proseso. Hindi ka na ngayon nagtitiwala sa resulta. Saan ka na nagtitiwala? Sa Diyos. Na-shift ngayon yung mindset, mga kapatid. Amen? Kasi marami tayong levels ng pagtitiwala. Nagtitiwala ka dun sa kaya mong gawin. Nagtitiwala ka dun sa makukuha mo sa Panginoon dahil dun sa mga ginawa mo. O nagtitiwala ka dun sa Diyos na kahit hindi magbunga yung mga ginagawa mo, may tiwala ka pa rin sa Kanya kasi alam niya what's best for you. Amen? Amen? Alam ng Panginoon what's best for us. Kaya kapag pinaghihintay ka at nasa proseso ka, magtiwala ka. Kasi hawak ka niya. Kung ikaw lang, mahirap humawak sa Diyos. May mga pagkakataon na baka bumitaw ka na sa iyong pananampalataya. Pero buti na lang, hawak ka ng Diyos. Kaya nandiyan ka pa. Palakpakan po natin ng Panginoon. Meron po bang sinabi ang Panginoon sa inyo ngayong in person? Meron po ba kayo na-receive na promise from the Lord? Ibig sabihin mga kapatid, ito yung pagkakataon ng ating buhay na Lord, nasa proseso. Nasa proseso ako at magtitiwala ako sa iyong proseso. Magtitiwala ako sa iyong pangako. Almost a year ago, ang Gia Kabanatuan po, Bible study lang dun sa Adwas. Pagkatapos po niya, nagrentad dun sa may harap ng Mega Center. Tapos po niya, lumipat po tayo dito. May isang Sunday service na muntik na po maulit kanina. May isang Sunday service na ang umattend lang po nun 7. 7 kami nun nila Tatay Ted. Last Sunday ng April, ewan ko, naalala nyo pa yung tay. Kung susumahin, nakakapanghina ng loob pagka konti yung tao, tama ba? Tama ba? Pag konti. Pero buti na lang, naturuan ako ng Panginoon. Nung bata po ako, nung teenager ako, nagtuturo ako sa mga Bible study, 3, 4, 5. Kaya nabuild yung pananampalataya ko na magpipreach ako, yung gigil ng pagpipreach ko sa 5, ganun din sa 500, ganun din sa 100, ganun din sa 50. Hindi nagbabago yung passion ko. Kasi yung pananampalataya ko, wala dun sa nakikita ko, ang pananampalataya ko ay nasa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kung noong mga panahon na yun, sinabi natin, Tay Ted, tama na to, tigilan na natin to, sa palaya na lang tayo, wawalo lang din naman nagsisimba eh. Maaabutan kaya natin tong season na to? Maaabutan kaya natin yung panahon na yung buong, yung mga kasama natin dito sa simbahan na hindi lang po natin nakasama ngayon, ay makakasama natin. Ibig sabihin mga kapatid, kapag nanghihina yung loob mo, huwag mong tingnan yung present situation. Yakapin mo yung future uncertainty
na kahit uncertain ka sa future, ang iisipin mo ito. Kung sa present situation kasama mo ang Diyos, edi sa future kasama mo pa rin siya. Amen? And yun, magbibigay sa iyo ng comfort na kung sinamahan ka ng Panginoon ngayon at pinagtagumpay ka ng Panginoon ngayon, and din sa future, pagtatagumpayan ka rin niya, kasi hindi siya nagbabago Amen? Maraming tao sa iyong buhay, hindi mo nakasama ngayon. Bakit? Nagbago yung ugali Nagbago ng path, nagbago ng direction. Pero sino yung constant? Siyempre, yung partner mo sa iyong buhay, yung matalik mong kaibigan, yung iyong kamag-anak o pamilya. Pero sino talaga yung pinaka-constant? Ang Diyos Kaya dapat tayo magtiwala sa kanyang proseso. Trust God's process. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, trust God's process. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Praise the Lord. Salamat Panginoon sapagkat ngayong umaga tinuruan mo kami ng importanteng bagay. Salamat sapagkat Lord, meron kaming trust issues sa sitwasyon, sa tao, sa mga organization, sa aming sarili. Pero maraming salamat sapagkat yung pagtitiwala po namin sa iyo, Panginoon, na hindi po sayang. Sa oras na ito, aming Diyos, wala kaming ibang hiling. Tulungan mo kami at samahan sa gitna ng proseso. Hindi po namin kayang mag-isa. Sa iyo po namin pinagkakatiwala lahat. Lord, hindi ko alam yung season and situation ng mga kapatid ko ngayon. Merong nasa proseso ng healing. Merong nasa proseso ng waiting. Merong nasa proseso ng preparation. Nasa process, Panginoon, ng doubt. Nasa process of fear. Nasa process of being burnout. I don't know yung process, Lord, na meron sila. Pero Lord, bigyan mo po kami ng shift sa aming pong puso at sa aming pong mag-iisip. Na magtiwala kami, hindi dun sa nakikita namin, kundi magtiwala kami sa iyo, Panginoon, na tapat kang mangako. At gagawin mo, Panginoon, what you have promised, Panginoon. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Lord, sa lahat po ng mga kapatid ko na nasa proseso ngayon ng paghihintay, katagpuin mo sila. Pakalmahin mo yung kanilang kaluluwa. Lord, our inner being, wala kaming ibang pagkakatiwalaan o bibigyan ng tiwala kundi ikaw. Salamat, Panginoon, sapagkat, Lord, for so long, maybe months, weeks, or years na po sila naghihintay. Pero Lord, sa iyo, wala pong imposible. Sulit ang paghihintay, Panginoon, basta para sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat tinuruan mo yung puso namin na dumepende, hindi dun sa resulta, kundi dumepende kami dun sa aming relationship sa iyo. Sa iyo mismo, Panginoon. Lord, sa oras na ito, I declare sa bawat tao na naghihintay, Lord, time will come, their waiting season, Panginoon, is not a wasted season, O Diyos. Yung kanilang paghihintay ay hindi po masasayang sapagkat nire-rewardan mo, O Diyos, ang faithfulness. Lord, sa oras na ito, nakita mo yung mga tao na tapat na humihingi sa iyo, humihiling sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, open up yung heavens, Lord, at ibuhos lahat ng magagandang bagay sa langit sa pangalan ni Jesus. Sa lahat na naghihintay ng resulta, Lord, nakapasa na sila in Jesus' name. Sa lahat na naghihintay, Panginoon, ng healing, Lord, gumaling na sila in Jesus' name. Sa lahat na naghihintay ng breakthrough, Lord, financial breakthrough, Lord, hinihintay po namin to for so long, Lord. Alam namin na pinagkaloob-unay po ito in Jesus' name. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin. Alam namin, Panginoon, meron kang ginawa at gagawin pa sa aming buhay. Salamat, O Diyos, sapagkat ang Giya Kabanatuan ay nasa proseso. Pero maraming salamat sapagkat ikaw yung aming promise keeper, ikaw ang may hawak ng lahat. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sapagkat alam namin, malalampasan namin ang proseso sapagkat ikaw ang kasama namin. Sa oras na ito, Panginoon, nasa proseso rin kami, Panginoon, yung aming bansa. Sa proseso ng bagyo, Lord. Lord, nakikita mo na sumasalantan na po ito ngayon, hindi po lingid sa iyo. Isang bagay ang hiling namin, pahinain mo. Patuloy, Panginoon, na hindi na ito magkaroon ng mas marami pang pinsalang dulot sa pangalan ni Jesus.
Divine protection sa bawat tahanan sa pangalan ni Jesus. Protektahan mo ang bawat isa. Masosurvive namin ito, Panginoon. At magpapasalamat kami sapagkat dumaan ng bagyo, pero kasama ka namin at sinamahan mo kami hanggang magtagumpay. Panginoon, sa oras na ito, ibuhos mo ang masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa. Lord, meron po dito paikot-ikot sa sitwasyon ng kanyang buhay, paikot-ikot na pagkatakot, paikot-ikot na pagdududa, paikot-ikot na anxiety, paikot-ikot sa depression, Panginoon. Lord, I pray in Jesus' name. Samahan mo ang bawat isa na kahit walang nakikitang resulta, kumakapit at nananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, sa oras na ito, kami personally ay nasa proseso, ang Gia Kabanatuan ay nasa proseso. Lord, ini-endure namin yung process ngayon. Pero time will come, we will enjoy the promise na pinangako mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, meron kang ginawa sa aming buhay. Napakabuti mong Diyos. Patuloy po nating taas ang ating dalawang kamay. Lord, nitong nakataas ang kamay na ito, meron siyang hinihiling sa iyo. Patuloy na gawin mo, Panginoon, sa kanyang buhay, sang-ayon sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Nagtagumpay na sila, Panginoon. Gumaling na po sila, Panginoon. Nag-provide ka na po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kapatid, may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord God give you peace that transcends all understanding. May you trust God's process. Panginoon, marami pong salamat sapagkat habang kami ay naghihintay, meron ka nang ginagawa. Ito pong aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen.